dadaan. Ang sabi ni sir, delikado na kasi na-engage na yung sabidor. So, ang ginawa ko po, sabi ko kay sir, push pa rin natin na ma-link up natin yung 50-50. Na kung saan yung 50-50 po, ongoing na po yung putukan nila, naririnig ko na po yung tuloy-tuloy na putukan nila. So, ang ginawa namin, tumawid kami sa isang malaking field ng maisan. So, doon nakita na kami ng kalaban, which is violation yon. Pero ganun pa man, nakapagtago pa rin kami. Yung pinagtaguan pala namin, yung nasa harapan namin ng mga kabayan, tampo pala ng MILF yun. Nagtago po kami sa kakahuyan, dinadaan-daanan lang po kami ng MILF. Sinabi ko dun sa asset ko, Kams, kilala mo yung mga yan? Sabi niya, oo, 105, under kay Commander Ben. Sabi niya ganun. Sumunod po, sabi ko sa kanya, anong sinasabi nila? Pinamamadali niya po yung tatay, pinamadali niya yung anak niya na wala namang baril. Pinamamadali niya daw kasi maunahan sa baril. So, sa madaling salita po, baril lang talaga ang gusto nila sa amin kasi maganda yung baril namin. Baliktad po sa sinasabi ng karamihan na ganito ganyan. Pero ang totoo po niyan, hindi po kami ang unang pumutok sa MLF. Sa katunayan, nakakover lang po kami. Nung wala na silang space para makipaglaban sa 50-50, umatras po sila, pumunta po sa lugar namin, hinanap kami. 7 meters na lang po ang layo nila sa akin. Nakita nila yung pa ako, pinaputukan nila. Pero hindi po ako tinamaan. Wala akong magawa kundi return fire. Pagtawid nung isa, nabaril ko po, tumba. Tumawid ulit isa, binaril ko, tumba ulit. Pero tuloy-tuloy na po yung putukan. Sabi nila may sibilyan daw na nadamay. Wala pong sibilyan. Ang totoo niyan, hila-hila ng kanyang ama. Yung bata na 15 years old lang, walang dalang baril. Pero yung ama niya may dalang baril. Hinihila niya yung anak niya. Para na sa ganun, kung may makuha silang baril, ibibigay niya sa kanyang anak. Yan po ang totoo. Tuloy-tuloy po yung putukan, mga 8:30 or 9 ng umaga. Ang ginawa po namin, tumayo na po kami, tayuan na po. So nag-form po kami ng dalawang line. Habang nag-change mag yung isa, nagpo-forward yung isang team, yung sniper namin nakaposisyon. Umatras po yung mga kalaban. Hindi namin alam na yung bahay pala na pinuputukan namin, yun na po pala yung kampo ng kalaban. So, ang nag-command si Sir Train, sabi niya, pel left tayo. Ibig sabihin po noon, mag-maneuver po dun sa bandang kaliwa, sa may sagingan. Tuloy-tuloy pa rin po yung putukan namin, walang tigil hanggang labanan na po ng sniper. Hanggang dumaan po kami sa mga maisan, tuloy-tuloy po yung putukan. 7 meters to 10 meters lang po pagitan ng kalaban. Nagtataka kami kung ba't hindi kami natatamaan. Pero may time na pinuputukan kami, hindi kami pumuputok para hindi nila makita kung saan yung location namin. Pero ang laging sinasabi sa amin ni Sir Train, yung bala nyo, putukan lang natin kung may nakita tayo. Kaya po, sa 84th Company, sa Seaborn, hindi po kami naubusan ng bala. Sa katunayan, pagkatapos ng huling putukan namin, may 5 magasin pa ako na naiwan. Kung ilang beses po kaming napalibutan, pero nagagawa namin ng paraan na mabuwag yung line na ginagawa ng MILF at BFF. Hanggang sa maabot na kami ng hapon, wala pa kaming wounded. 2:00. Taliwas sa sinasabi nila na marami ng patay na SAP. Ang totoo nun, marami pa. Kami nasa loob, walang tumulong sa amin. 2:00, nakarating po kami sa isang cornfield na kung saan yung
dinaanan namin, kasing laki nito, mas malawak pa dito. May sniper sa gitna. Dumaan kami sa gilid niya kasi ilog yon na maisan. Yung paligid, hindi pwedeng daanan kasi swamp siya, natuyo lang po. Pero sa gitna niya, may sniper po na mga 3. Sa kabilang ilog po, kung saan kami dumadaan, nandun po ang hilera ng MILF at saka BFF. Pinuputukan po kami. Sa sobrang pagod na po namin, dahil alas 10 pa lang ng gabi, naglalakad na kami at nahit namin yung target, alas 4 na. Pagod na po kami. Hirap na. So ang ginawa namin, naglalakad kami. With a distance sa kalaban na 150 meters lang. Pero hindi po kami tinatamaan. Inabot na po na alas 3. Wala pa rin pong patay sa amin, sa 84th. Kung akala ng buong sambayanan, wala nang naiwan na sap sa loob. Sabi ni Sir, kahit lang man may babuhay sa atin para makapagdala ng daliri ni Marwan. Pagdating po sa dulo, na kung saan akala na namin na safe na kami, ang ginawa ko po, nag-cover na lang po ako sa Inararo lang. Wala na pong iba kundi yung Inararo lang, doon lang ako nag-cover. Puro maisan na po yan. Wala pong bundok. Patag na patag po ang labanan. Na ang mais hanggang gabewang lang. Kung tumayo ka, magkakitaan kayo ng kalaban. Dikit-dikitan na po kami. Pero hindi po makalapit yung mga kalaban kasi yung mga kasama ko, talagang magagaling din talaga sila. Wala akong masabi sa kanila, malalakas ang loob nila. Kaya, praise God, salamat at binigyan mo ako ng mga kasamang gano'n. Pumorward po sila Sir Jednat Tabdi, kasama sila Sir Train at yung may ibang kasama namin. Yung palang na-forwardan nila, nakahilera po doon ang humigit kumulang sa 50 na MILF at saka BFF. Doon po nagka-encounteran sila. Hindi rin po ako makatayo nung time na yun para tulungan sila kasi tinitira din po ako na sniper. Nagkaputukan sila ng matagal doon. Halos 2 beses na nagkasagupa sila ng MILF at saka BFF. Pero ang sinasabi ng MILF, 18 lang patay sa kanila. Pero nung gabi na umalis kami doon, halos bilangin ko, yung patay sa kanila, hindi bababa ng 40. Pagdating po ng gabi, mga 6:30 na po, alas 7 ng gabi, bumorward po kami. Nakita po namin na may siyam na po kami patay. Ganun pa man, yung mga wounded namin, nurse aid namin, at isa rin po ako sa mga medic nila. So, yung isang wounded namin na lagyan namin ng IV fluid. Buti na lang po at may natirang IV fluid sa likod ko. Kasi yung IV fluid na nasa medic's bag namin, ininom po ng tropa nung nandun kami sa Maisan. Ang tagal pa po namin dun sa Maisan kung saan kami na-encounter. Sabi ng AAP, tinulungan nila kami. Pero nakakita po ako ng army 11:30 na ng gabi. Wala na pong kalaban. Walang tumulong sa amin. Kahit man lang sana makakita ako ng helicopter na lumilipad, masaya na ako. Pero wala. Ibon lang. Wala na po kaming asahan kundi sarili namin. Inaantay na lang po namin gumabi kasi may mga night vision kami at lamang kami. Pagdating po namin sa Bidog, sinakay po kami ng sasakyan, pati yung mga patay namin. Pagdating sa Sheriff Agwak, sa PPO ng Maguindanao, tinatanong ko yung sarili ko kung bakit hindi ako natamaan. Kasi may tama lang po sa akin yung Kevlar ko. Yung pong pantalon ko, yung uniforme ko, hanggang ngayon po hindi ko nilalabhan. Kasi puro butas po ng bala. Hapon na po nung makauwi ako sa safe house namin.
Yung ibang kasama ko na wounded, dinala ng Cotabato. Yung mga patay, dinala rin po ng Cotabato. Yung iba po, kasama ko, yung mga walang tama. Puro putik po yung vest ko. Ang tanong lagi sa akin ng mga kasama ko, Sergeant Frank, may agimat ka ba? Sabi ko, mayroon. Sabi nila, bahaginan mo naman kami. Pero, biro ko lang po yun. Kasi nung nagtatanggal ako ng mga vest ko para laban, pati mga magazine ko, pagtanggal ko po ng bulletproof ko, kasi yung vest ko po, may bulletproof po yun sa ilalim, level 4. Ganon din po sa likod, kaya mabigat po yung mga dala namin. Pag nakapasok po yung bullet vest, may panyo po akong nilalagay doon. Nalimutan ko na po, kasi matagal na pong hindi ko nilalaban yung vest. Kasi matagal na po ako hindi nakapag-conduct ng operation sa dagat, sa Zamboanga. So, hindi ko siya, nilalaban ko lang po talaga yun pag nabasa ng putik o kaya nasawsaw sa dagat kung mag-operate kami sa Basilan tsaka sa Hulo. Pero dahil matagal na po akong nasa Central Mindanao, para lakarin yung lakad na yon at makapagkuha ng mga guide o yung magiging asset namin, matagal po ako hindi nasasama sa tropa. So yung panyo ko po na binigay sa akin ng nanay ko, laging nandun lang po sa ilalim. So pagtanggal ko po ng bullet vest ko, sumama po siya. Sabi ko, naalala ko, kung nga pala, laging pinapadala sa akin ng nanay ko to. Kung ano po nakikita nyo ngayon, ito siya, hindi pa binubuksan. Praise the Lord. 24th anniversary pa po ito, ibig sabihin matagal na po. Yung lagayan po niya, hindi po nababasa ng tubig. So ang position niya po lagi sa vest ko, nakaganito po. Ito po yung agimat ko. Amen. Lagi po akong tulala kasi nalala ko yung mga kasama kong sugatan. Hindi po sila basta-basta. Lahat po yung mga namatay na yun, board passer yun. Ipagmamalaki ko sila. Pumuputok sila. Alam nilang may tama na sila. Umiiyak sila. Alam niyo kung bakit sila umiiyak? Kasi hindi na nila makikita yung mga anak nila. Naalala ko, isa dyan Inocencio. Sabi niya, may tama na ako. Nakikita ko sa mata niya na lumuluha siya. Kasi mahal na mahal niya yung anak niya na nasa Davao. Wala na kasi ibang lalakad nun. Maniwala kayo sa akin. Ayaw bagsakan ng Air Force. Ayaw niya bagsakan ng bomba dahil hindi daw available. Wala rin kung gustong pumasok sa lugar na yon. Dahil pag pinasok mo, walang tangke, hindi makapasok. Alam namin na delikado yon. Alam namin lahat. Lahat ng sibol na pumasok doon, buang loob. Kahit nagkakaputukan na kami, pag may time na magkwentuhan pa. Ang sabi nga ni Colonel Trahin, kahit nagkakaputukan na. Pagkatapos nito, Frank, pupunta ako sa Quiapo. Magdadasal ako. Nagkakabiruan pa kami. Sabi ko, Sir, bakit? Aabot pa ba tayo ng Quiapo? Maniwala po kayo sa akin o hindi. Ang sabi po ng isang kasama namin, Sir, nakangiti. Sir, hanggang January 25 na lang pala buhay natin. Ganon po sila kabuo, buong load nila. Magagaling po na navigator yan. So ma-preding lang, ilan ang ranger na kasama namin doon. Lahat po yan magagaling. Yung sibor na namatay na 9.
pati po yung 55 company na namatay ng 35, lahat po yun, piling-piling tao yun. Sa buong SAP po, marami pong SAP, pero sa loob niyan may mga elite unit pa yan. Isa na nga dyan po ang Seaborn Company na nasa Zamboanga. Yung mga yan, pinili po yan sa ugali, sa pag-uutak, sa katawan, lahat. Pinili sila para maging membro ng Seaborn Company. Hindi po yan basta-basta. Kung sino ang mga seaman dito, yung mga kasama ko at ako, tawakin nyo ng divider. Kung tawagin namin, magaling po sa Dedreconing. Taliwas po sa sinasabi ng sa AFP na hindi kami na marunong magbato ng location namin. Papadedreconing po, mapreding, napakagaling po namin. Sa katunayan, may mga GPS pa kaming dala. Paano magkakamali? Pero ganun pa man po, pasalamat pa rin kami kasi na-accomplish namin yung mission namin. At higit sa lahat, nandito po ako sa harapan nyo. Ipagpaumanhin nyo po na tinakpan ko po yung ulo ko at saka nag-shade po ako for security reason. Wala pong Amerikano, pero pag tinanggal ko itong buhok ko, may kulay po ang buhok ko. Ang sabi nila, may kasama daw na Amerikano. Hindi po. Kung makita nyo sa TV, yung may akay-akay po na may kulay ng buhok, ako po yun. Lahat po ng pagpapala na natanggap ko sa buhay dahil lang po sa panalangin ng aking ina. Amen. Hanggang dito na lang po at sana patuloy niyo pong ipanalangin ang kapulisan, lalong-lalo na po ang Philippine National Police. Amen. At sa SAP 44 po, kilala ko sila. Wala pong korap doon. Matagal ko silang kasama. Trabaho lang talaga sila. Madalas, malayo sila sa pamilya nila kasi baharang buhay sundalo kami sa Zamboanga. At para sa kalaman ng lahat, ang 55 at Seaborn Company, isa po yan sa nagbigay laya sa Zamboanga sa mga kababayan natin doon. Tinatanong ko ang sarili ko kung bakit ako nabuhay. Bakit hindi ako tinamaan na umuulan na yung bala? Napuputol yung mga mais sa paligid ko. Siguro, dahil sa isang panalangin ng ina. 7:30, sabi ko sa kanya, Mang, napapaligiran na kami. 8:09, nag-text po siya sa akin. Hindi ko po binubura yung text niya. Pinagpe-pray niya ako at manalig daw ako kay Yahweh El Shaddai. Amen. Praise God. Hanggang dito na lang po at salamat po sa inyong lahat. Sana po sa mga ina, huwag po kayong mag-atubili na ipanalangin ang anak nyo sa kahit anong gagawin nila at magkakatotoo yan. Maraming salamat po. Amen. Purihin natin ang ating Diyos, and indeed our God is our protector. He is Amen. Yahweh El Shaddai. Amen. Praise God. Totoo ang panalangin natin sa Salmo 91. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Talagang speechless po tayo sa kapurihan talaga sa napakabuti ng Panginoon na ating napakinggan. Ano po? Ayan. Isang buhay na patotoo sa pag-iingat ng Diyos. Amen. At sa napakatinding panalangin ng isang ina. Amen. 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 At para sa ating mga kapatid sa PNP, sa SAF, lagi po namin kayong isasama sa aming Yes, pong lahat panalangin. kayo kasama sa Amen. aming mga panalangin. At siyempre, Purihin ang higit sa Panginoon. lahat, ang kaayusan at ang Kapayapaan. kapayapaan sa ating bansa. Amen. Okay. Amen. At mayroon lamang tayong isang mahalagang panawagan Opo. dito. Mga minamahal na kapatid, baka naman mayroon sa inyong nakakita at siya'y mula pa November 11 last year na nawawala at huling nakita dito po sa ating gawain.